Pahupay ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan po ang bagong direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines. Sa kabila nito, hindi naman daw hahayaan ng AFP na mabuli ulit tayo ng China habang dinidepensahan ang ating teritoryo. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Nagkukumpulan na naman ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Base yan sa satellite image na nilabas ng maritime security expert na si Ray Powell. Bukod pa yan sa tinaguriang monster ship ng China na huling nakita sa layong 600 meters mula sa ating BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Una na ring namataan ng monster ship sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre sa kabila ng banta ng dumaraming barko ng China. Ito ang kinatataka ko kasi 'di ba pagkatapos ng lahat ng pagpo-provoke at the same time yung mga daldal na mga ilang opisyal natin, biglang si Pangulong Marcos nagre-release ng statement na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Jello Gunhuran, salamat po. Ako nagtataka lang kasi ang ating bang Pangulo ay out of touch doon sa kanyang mga opisyal? O delayed telecast lang sa bahay nila? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kasi pagkatapos, paulit-ulit si Tariela ang ingay, putak ng putak yung bibig to si Tariela. Mayat maya nagbibigay ng mga statement na iba-iba. Yung mismo ng statement Tariela, iba yung Coast Guard siya, pero iba yung statement ng spokesperson ng Coast Guard. So, nalilito nagugulo yung mga negosasyon, nagugulo yung pananaw ng China sa atin, hindi tuloy alam kung saan ba talaga tayo, ano ba talaga ang gagawin natin. Hindi ba talaga nila alam kung kaaway tayo o hindi tayo kaaway? Kasi iba-iba yung ginagawa ng ating Coast Guard. Tapos papupuntahin yung media, papupuntahin yung sino ba to? Atin ito, 'di ba? Yung akbayan ba 'yun? Party list na 'yan. Papupuntahin, ipoprovoke. Lahat ginawa na. And it took them how many months nilang ginawa 'yun? Diba? Ilang beses nilang ginawa yung paulit-ulit. Tapos biglang magsasalita ngayon, etong si Pangulong Marcos at sasabihin niyang, wait, pahupain natin. Ano to, delayed? Ako nagtatanong lang ako delayed ba? Delayed ba yung dating sa kanya nung mga balita? Bakit it took him a lot of time bago mag-react dito? As a matter of fact, marami na nga humihingi ng statement niya. Kasi bakit po kanyo? Bakit ba kailangan yung statement niya? Because remember, ang architect ng foreign policy, walang iba kung hindi presidente dapat. At kung meron mang uutusan ng presidente, hindi nga Coast Guard DFA. Kasi nga, kaya nga foreign, di ba? Foreign relationship Nasa Pangulo yun. Pangalawa, yung Department of Foreign Affairs. Ibig sabihin, sila ho talaga ang nakikipag-deal with the foreign, alam mo yung mga issue dyan. Sila ho Ang tanong, sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit itong si Tariela. Paulit-ulit yung daldal nitong mga Secretary of Defense. Nakala mo alam mo yung kala mo talagang yun ang utos ng ating Pangulo. Wala naman akong problema, 'di ba? Kung yun yung utos ng ating Pangulo. Pero sandali, wait. Parang hindi yun ang utos ng ating Pangulo Bigla ngayon sasabihin niya, pahupain natin Excuse me na ano lang ako ng wait lang may buhok sa dito sa loob. May buhok. Hindi ba ho? Doon ka magtataka bakit delayed po sila. Delayed po siya mag-react. Yung bang mga pinagsasabi nitong si Gibo at saka to si Tariela ay hindi naaayon sa kanyang polisiya?
at para atang hindi niya alam? Hindi ba nila ini-inform ang presidente o ina-advise o sinasabihan o ino-orient siya sa mga nangyayari? Kung kailan para ang hirap ng bawiin, tsaka bumabawi? Yun ho yung unang option eh. Or, pangalawang option, eto baka. Pangalawang option, baka naman. Okay? Baka naman, hindi siya nai-inform. Malamang na-inform siya. Kaya lang, nung humihingi na sila ng tulong sa Amerika, biglang ang Amerika ay tinanggihan sila. Dalawang option lang yan. The president is not doing his job by alam mo yun? By knowing kung ano yung ginagawa ng kanyang mga gabinete, ng mga tauhan niya, o he was not informed, or baka naman nagsisisi na kayo sa pinagagawa ninyo dahil hindi na kayo tinutulungan ng Amerika. Ano sa tingin ninyo ang ano sa tingin ninyo ang mas kapani-paniwala doon? O nandiyan si Master Judea. Master Judea, nakuha nyo na ba yung pinakukuha ko? Ha? Yung ano diyan. Yung ginto diyan sa sa hotel. Nakuha na boss. Ayun, salamat. Kasi sabi ko sa gabi, gumising sila ng madaling araw, hukayin yung mga ginto doon sa di ba? Ayun na, tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo ang mas posible? Mas posible po ba na talagang sila po ay hindi nag-uusap? O di kaya naman out of loop itong ating presidente sa nangyayari dyan sa China? Dahil sa, alam mo na, itong mga ating mga gabinete ay dunong-dunungan? O baka naman talagang alam niya, tapos nung sila ay nagkakatrouble na, di ba yung pinalakol yung biglang hindi sila tinulungan ng Amerika. Mukhang biglang tinanggihan sila. Ano sa tingin niyo? Ha? Anyway, binabati, nandiyan ba si Buster? Yan ba yun? Nakakano si Buster? Hindi sumama, pambihira ka, oo. Pa-advise ka, help mo sila para matulungan sa election. Ang corny. Mamaya, vlogger news. Abang-abang ka lang dyan. Pag umabot na ng 3,000 yung viewers, i-discuss na natin, ha? Abang-abang ka lang dyan. Sige lang, ka muna, magkulkul ka muna ng kubeta. Maglinis ka muna ng banyo dyan. Okay? Ayan. Di ba lahat ng speech niya sa Australia at iba pang mga speech niya sa Vietnam, sinasabi niya na na pinaghahanda ang Pilipinas, now siguro tinanggihan. Ayun, galing talaga ng mga banateros, palakpakan. Hindi, yan talagang gusto ko sa mga banateros eh. Alam mo, ang sarap-sarap talaga ng mga ng mga banateros, ang tatalino, no? Kasi alam mo, kahit tumabot ng 10,000 viewers mo, kung puro naman tanga, okay, sa inyo na lang yun. Hindi totoo ha. Alam mo, ang pangit kasi nun eh. Yung pagka puro tanga yung viewers mo. Pangit. Sa totoo lang ito walang biro ito Kaya ako natutuwa sa mga solid banateros. Alam mo, nagpunta kami ng Hong Kong. Talagang ang daming lumapit sa amin doon at sabi, solid banateros kami Banateros. Nagsisi nga ako eh. Hindi ako nagdala ng sticker, hindi ako nagdala ng sombrero, hindi ako nagdala ng t-shirt. Hindi ko napaghandaan. Kasi hindi ko naman kasi ini-expect na maraming banateros. I mean, ano ba naman yung nanunood sa Banat Bay? Mga 3,000 plus a day lang. So, hindi ko naman alam na marami palang banateros. Ang dami po lumapit sa akin doon. Banateros kami Tapos pag tinanong mo sila,
Ang talino. Ang dami nilang yung talagang ang sarap kausap kasi hindi bobo. Na ano niyo yun? Na-feel kasi ito. Gusto mo ba? Ito na lang halimbawa na lang ha. Gusto mo ba ng jowa na bobo? Yung maya't maya ipapaliwanag mo. Ang pangit nun, di ba? Kahit anong, ito walang biro to, kahit anong ganda ng tao, pero pag bobo, ay na, sakit sa bangs nun ha. Oh, Buster TV, pinakamalaking DDS vlogger, tapos 5 million lang. Buster TV pagpasensyahan nyo na. Inabot ko na kay Boss Dada yung 1M, hati-hati na lang kayo dun. Ha? Buster TV, may inabot ako kay Boss Dada 1M. Sabi ko, paghatian nyo na lang. Akit yung 4 na milyon. Sabi nito isa, pogi nga, tanga naman. Parang napapanood ko yun sa isang sa isang sa isang noontime show. Joke lang ha. Banat ba ikaw talaga, kaya ka binabanatan pati sa show business eh. Lahat na binabanatan mo dun eh. Masarap kasama ang banabay pag jowang madaling makakatch up. Oo, correct kayo dyan. Totoo yun. O, si Black Mamba nandyan na. Ay, Black Mamba, sayang, pinag-usapan ka namin kanina. Hindi mo narinig yung sinabi ko. Ulitin ko ba, Black Mamba? O, nadinig mo na? Hindi, alam mo si Black Mamba, niyaya namin yan, sabi namin, inayaya namin uminom yan. Kasi... ano sinabi mo? Hindi, niyaya ka namin inanim ni Jojo. Parang ayaw ka isama ni Jojo, parang inaangking ka niya. Sabi na, wag na parang may ganun ako nararamdaman. Sabi ko, porket nag-i-sponsor lang ito si Black Mamba ng hotel ha. Hindi, pero hindi si Jojo yung in-sponsoran niya ha? Ng hotel. Para lang sa kaalaman nyo. Dapat nga mag-i-extend ako dyan eh. Kasi si Coach Oli tsaka yung family ko tsaka si Master Jude nag-extend sa Hong Kong. Bukas pa sila uuwi. Oo. Sabi ko, magpa-sponsor kaya ako kay Black Mamba kasi balita ako nag-i-sponsor daw ng vlogger yan eh. Joke lang yun ha, baka maniwala naman kayo. Hindi. Actually talaga ang booking ko, ito walang biro to. Ang booking ko talaga hanggang 6 pa. Kasama ng family ko tsaka si Coach Oli. Kaya lang, kailangan ko umuwi kasi may mga meeting akong kailangan atinan at tsaka may trabaho pa ako. Alam mo naman tayo, di ba? Ano tayo eh? Vlogger/manager /sugar daddy /lover. Biro lang ha. Anyway, tuloy. Uy, wala kami sponsor. Walang sponsor si Master Judea. Nagbayad dyan ha. Hindi, sinabi ko lang naman si Black Mamba nang i-sponsor. Ayain nyo naman, uminom yan si Black Mamba. Pag uwi ko na lang ng Pinas kahit 3 nights lang. Uy, grabe naman. 3 nights tayo magsasama. Huwag ganun. Lasing kung lasing. Pasensya na madam, hindi ako umiinom sa Pilipinas. Sa Japan o sa Hong Kong la ako umiinom. Kaya kung gusto mo uminom, sumama ka sa amin sa Japan. It's a waste of time kung panonoorin din ng vloggers na walang kalatoy-latoy. Correct, tama. Sino yun? Ituloy na natin to. Itong balita tungkol sa China na to. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, sinabi ng Pangulo ang direktiba ng pulungin niya ang pinakamataas na opisyal ng militar kanina. Ang weird talaga eh. Nawiwirdoan ako eh. Pagkatapos niya sabihin na, maghanda na tayo. Maghahanda na tayo. Maghahanda. Di ba po, ulit tama yung sinabi ng ating viewers dito. Sabi niya, tama nga naman. Sa lahat ng pinupuntahan niya, lagi niya sinasabi, maghanda na tayo. Maghanda na tayo. Maghanda na tayo. Tapos biglang, pahupain muna natin yung mga yung nangyayari dito sa pahupain natin. Sa loob-loob ko. Akala ko ba maghahanda? Meron pa ngang bagong
pinagagawa yung AFP chip natin na ilagay yung flag. Naknang natin. Wala na ba masama? Yung pinalalagay nila yung flag dito, wala namang masama. Okay ako dyan. Okay. Sige, yung lahat ng palamuti na gusto nyong gawin, okay ako dyan. Pero sana, isabuhay nyo. Pasensya na po, AFP chip ha. Isabuhay po natin yung flag na yun. Kasi parang ginagawa lang na, ito yung hiling ng isa ba, paulit-ulit natin sinasabi natin dito sa administrasyon na to. Paulit-ulit lang na palamuti ang ginagawa. Merong bagong logo, bagong kanta, lahat bago. Basta, kailangan ipalamutian. May bagong pangalan, bagong Pilipinas. Tapos this time na naman, may bago na naman tayong pautot. Kailangan may flag dito. Walang masama doon. Pero wait. Sana maisip nyo AFP yung tunay na meaning nitong flag natin. Hindi ko kayo pinapangaralan ha dahil kayo po ay mataas at ginagalang ko po kayo. Pero sir, ang ibig sabihin po niyang flag na yan, pro-Philippines tayo. Pro-Philippines. Kasi tila ang ibig sabihin ninyo ng pro-Philippines ay dapat maging anti-China ka at pro-America. Sir, hindi. Pro-Philippines lang. Kung gusto nyo, dagdag nyo sa kamila, American flag. Kung magpapakatuta tayo sa Amerika, ilagay nyo na rin yung flag ng Amerika sa kabila. Diba? So, what do I mean? Kung gusto talaga natin yung magkaroon ng patriotic tayo mga Pilipino, ilagay natin dito yung flag ng Pilipinas. Ang ipaglaban natin Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing hindi natin pinaglalaban ng Pilipinas ha. Pero sana isipin natin yung kapakanan ng mga Pilipino. Hindi kapakanan ng Amerika. Ang problema kasi sir, yung kapakanan at interes ng Amerika ang ating sinusundan. Yung interes at away nila sa China ang ating sinasakyan. Di palitan na lang natin yung flag na to. Philippines, Amerika. Sinsunod-sunuran naman tayo dun sa kwento, sa script na ginagawa ng Amerika. So sana, mga kababayan, isapuso natin ito. Pilipinas muna. Pilipino muna. Ano ba ang ikaliligtas ng Pilipinas? Alam natin yan eh. Sir, AFP, boss, general, huwag natin ipahamak ang mga Pilipino sa pagmamahal natin sa Pilipinas kuno, pero sinusunod naman natin ang Amerika. Ipapahamak natin yung mga Pilipino nating kawal. Mga sundalo natin ipapahamak natin sa away ng Amerika at ng China na hindi naman tayo dapat kasali. Pasensya na po AFP sir ha. Ginagalang ko po kayo. Kayo po ay mga aral pagdating dyan. Pero sir, paikot-ikuti natin. Pagka nagkagulo, hindi naman po Amerika ang bobombahin dahil napakalayo nun. Tayo ang bobombahin. Bakit ganun, sir? Akala ko ba pro-Philippines tayo? Para tayo sa Pilipinas. So dapat ang pinaglalaban natin ay ang kapayapaan para sa Pilipinas. Dahil hindi natin kakayanin. Pahupain? Yan ang utos ni Marcos? Panahon ni Pangulong Duterte, mahupa eh. Panahon ni Pangulong Duterte, nakakangisda yung mangingisda. Yan ang nagsabi niyan, mga ngisda. Hindi ko kaming mga Duterte supporter nagsabi niyan. Mga mangingisda ang nagsabi niyan. Nakakapagnisda sila. Hindi ho kaming mga Duterte supporter. Mga mamamayang Pilipinong mangingisda ang nagsasabing nakakangisda sila nung panahon na yan. Di ba po, boss, sir, general, yan po ang ating dapat pinoproteksyonan? Ang mga mangingisda natin na makapangisda? Hindi yung interes lamang ng mga politikong nag-uutos sa inyo? Di ba ang major concern dapat natin ay silang mga mangingisda?
Sir, sila na nga nagsabi noon nakakangisda sila kay Duterte. Ngayon, hindi na sila nakakangisda sa panahon ni Marcos. Bakit? Dahil sa lahat na ginagawa ninyong operasyon na nakatelebisyon, sa pagpayag ninyo na puntahan niya ng mga party list. Mantakin nyo, sir, ha? When you say party list ang pumunta dyan, ibig sabihin, sir, namumuliti ka. Kung namumuliti ka sa sila, sir, bakit ninyo pinapayagan? Para sa kapakanan, nino? Noong mga party list, hindi na mga mangingisda. Sayang yung paglagay natin ng flag dito kung interest lamang po nung mga nag-uutos sa inyo at hindi na mga Pilipinong mangingisda. Yun dapat ang concern natin. Pag binomba po yan, sir, sa tingin ninyo, asan po mapupunta yung mga nag-utos sa inyo? Baka biglang pumunta ng Amerika yun, iwan na naman tayo. Tapos sino magsasacrifice? Sino mamamatay? Sino bobombahin? Yung mga naandyan sa lugar na yan. Yung nasa island na yan. Oh, tapos sasabihin natin pro-Philippines tayo. Sir, ako po ay hindi ho nambabastos o bumabanat sa inyo. Ako po'y nakikiusap. Nakikiusap na sana naman po ay unahin natin ang mga ordinaryong Pilipino. Hindi ang mga politiko. Sir, naintindihan ko may boss kayo, ang ating presidente. Pero sir, after 6 years wala na yan eh. Baka nga hindi pa tumangal yan, depende ho sa kanya. Pero yung mga kababayan nating nangingisda, dekada na silang nandyan. At pagbaba ng ating presidente, nandyan pa rin sila. Sila ang apektado ng mga desisyon na gagawin ninyo. Lahat ng desisyon na gagawin ninyo ang apektado yung mga ordinary mangingisda dyan. Sana ho sila ang pinakikinggan ninyo. Di ba po? Yun lang. Ilang araw lang din yan matapos ang pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas sa China. Batid naman daw ng Pangulo ang hirap ng mga sundalo sa pagdepensa ng ating teritoryo at ang pagpipigil nila kahit gusto na nilang lumaban. Tulad na lang na nangyari noong June 17 sa Ayungin Shoal kung saan tinutukan ng patalim, ninakawan ng armas, at may sundalo rin tayong naputulan ng daliri. Sa kabila sa AFP. Paulit-ulit na naman yung commercial na yan, Para talagang commercial na yan, Commercial na yan, Anti-China commercial. Tuloy natin. Hindi sila papayag na mabuli ulit tayo ng China sa mga susunod na resupply mission. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis. Nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampas. Ayun. So this time, natuto na sila. Pag tinaga daw sila, tatagain na lang din nila. Parang ganon, di ba? Natatawa kasi ako dahil ngayon nyo lang na-realize yun. May daladala kayong mga baril nun. Di ba? May mga daladala kayong At saka sabi nga ni Diego Latigo, pwede naman C-130 ang gamitin o chopper, di ba? Para mag-resupply, para walang aberya doon sa dagat. O bakit naman this time? Talagang paulit-ulit pa rin. Alam na nga natin, kasi ito. AFP Chief, gumagalang po ako sa inyo, ha? Pero ito na lamang po. Here we are again, threatening them. Threatening them in a way. Baka sabihin ng iba, hindi naman threatening yan. We're just being defensive sa mga gagawin ng China. Sandali. Tandaan natin, before we talk, kailangan alam na natin kung ano yung magiging resulta. Ganito, tanong ko sa inyo. Tanong ko sa inyo mga kababayan. Spencer, good evening. Uy, magaling ka na ba? Pagaling ka, ha? Ito na lang, mga kababayan. Kung sakasakaling sinabi niya yan, narinig na media yan ng China, sa tingin niyo hindi sila nakatiktik dito?
Siyempre nakatiktik. Kasi sinasabi natin palagi sa media eh. Ang hilig natin magsalita sa media. Yung bagang move natin, sinasabi natin. Diba? Paulit-ulit na lang to eh. Parang chess move yan eh. Oh, sasabihin mo, ang susunod kong i-move yung yung kabayo, kakainin yung bishop mo. Diba? O di syempre, iilag niya na yung bishop niya. Kasi kinikwento natin eh. O kung hindi naman, palalabasin niya yung queen niya para bantayan yung bishop. Di ba? Anong purpose ng media natin? Anong mangyayari doon? Di ba ho? Anong mangyayari doon kung sakasakali? Sabihin na natin napanood kayo ng China. Okay. So, pag tinaga namin, tatagain nyo rin kami. Di gagamit na naman kami ng iba. So, napaghandaan nila ngayon. Ang tanong ko sa inyo, Chief, General, Boss, Master, kung sakaling ginawa sa atin yun, tinaga tayo, tinaga natin sila, tapos may ginawa sila, handa ho ba kayo? O hindi na naman. Tapos magdadadrama na naman tayo na inapi tayo dito, ginawa. Para bagang ang nangyayari, ang importante sa atin, maging successful tayo sa drama natin, maging successful po tayo doon sa itsura, hindi na tayo concerned doon sa real mission. The real mission is makapagdala. Hindi ang mission natin is ma-video sila na inaapi tayo. Yun yung isang bagay na hindi ko maintindihan po dito sa ating AFP chief. Hindi po ba pwede? Ako suggestion ko lang naman po Suggestion ko na lang. Pwede ba bawas-bawasan natin ng pamidya? Kung gagawa tayo ng mga move natin, pwede ba, can we do it silently? Para hindi nakakapag-prepare yung kalaban, at the same time yung solusyon na magagawa natin. Hindi kasi ang solusyon, sige, an eye for an eye, tooth for a tooth. Sige, mangyari. Kung sabihin nila, okay, hindi na pala sa inyo pwede taga, baril na lang. Kaya nagbabaril, halimbawa lang. Lalaban na naman tayo. Tapos nganga na naman tayo sa Amerika. Hindi, kasi paulit-ulit na eh. Magpo-provoke. Sabi, ayaw yung word, gamitin yung provoke na word eh. Sabihin nyo nang magkakaroon ng girian na naman dyan. Tapos tatakbo na naman tayo kay Uncle Sam, tapos nganga na naman sila. Hindi ba kayo nahihiya na para tayong pinagtatawanan? At saka ito nga paulit-ulit na sinasabi sa inyo Akala nyo naman, mananalo ang Amerika sa China. Kahit nga ho sila aminado even their defense, hindi ho sila makapanalo ng gera. Anong pinagmamalaki natin? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ng maayos? Ito kabilin-bilinan lang ng ating Pangulo pahupain ng tensyon. Yung AFP chief natin, sagot? Pag kami taga sila, tatagayin din namin. Alin doon ang pahupain? Hindi sagot kay sir. Sang party doon, yung makakamit mo yung goal ng ating Pangulo na pahupain. Akala ko ba pahupain? Pero ang ilalabas natin sa video at lalabas natin sa media, pag ginamitan tayo ng itak-itakin natin. Akala ko ba pahupain? Kung gusto pala natin pahupain, ako Mr. President, gayahin mo yung ginawa ni Pangulong Duterte if you are humble enough to admit na magaling yung ginawa niya. Gayahin nyo yung ginawa ng ating Pangulong Duterte. Sinabihan yung iba, tumahimik kayo, ako lang magsasalita. Kasi yung problema, kaya nagkakagulo, ang dami nagsasalita. Yan ang totoo. Wala akong biro.
Pag maraming dumadaldal, ang daming command, ang daming, sa madaling salita, nagja-Jollibee. Gumugulo eh. Hindi sa lahat po ng, ito hindi ko sinasabing yung ating AFP nagja-Jollibee. Hindi po yon. Ang sinasabi ko po, sa lahat, ibig sabihin yung mga iba pang nagsasalita. Kasi tandaan ninyo, in any conflict, ang nagpapagulo dyan yung amuyong. Ang mga amuyong, yung mga, kita mo, Diba? Sa totoo nga, pag kami away, diba yung mga pumipigil ko, no? Sila nga nagpapatapang doon sa mga galit eh. Huwag mong pigilan yan, itulak mo magsuntukan yan, di magsusuntukan yan. Pero pag pinigilan mo yan, mas lalong tumatapang yan. Yung mga amuyong ng bulong-bulungan, sila ang nagpapagulo. Kaya ako, Mr. President, ako may I suggest, I'm not your may I suggest lang may I suggest. Sabihin nyo dun sa mga tauhan ninyo to keep quiet. I will be a talking president. O kaya sabihin nyo na lang na gagampanan ko yung trabaho ko. Ako na lang magsasalita. Pwede ba tumahimik na kayo? Kasi ang weird eh. Hindi nyo ba naiisip yun? Napaka-weird. Pagkatapos sabihin ng presidente, pahupain ang gulo. Anong sagot naman itong AFP natin? Pag nagdala sila ng itak hindi namin. Pambihira, oo. Ano ba namang klase yan? Talaga naman magkakaloko-loko tayo niyan. Yung ganyan.